It's a beautiful Monday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome to the 148th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program, brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Noel Irosal, with the help and support of the Albay Provincial Information Office headed by Sir Marty Gonzalez and his staff, and of course the Local Economic Development and Investment Promotions Office. And I am your LEDIP officer, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, and I'm your host for today. Today is Monday, April 20, 2026, and we're broadcasting live here po sa Albay Provincial Information Office Net TV. And ito po ay project ng LEDIP Office. Ang ginagawa po namin ay nag-i-invite po kami ng mga local business owners, Albayano business owners na dito po naisipang magbukas ng kanilang negosyo sa probinsya ng Albay. Gusto nating marinig mula sa kanila ang mga background stories, yung mga kwentong hindi natin usually naririnig from our business owners, like what are their humble beginnings, anong nag-inspire sa kanila para buksan ng negosyo, bakit ito ang napili nilang negosyo, kumustahin din natin sila sa ginagawa nila sa araw-araw, and ano yung mga challenges na na-overcome na nila. And from there, sana matutunan natin yung mga techniques o yung mga ginagawa nila para makapag-survive ng matagal ang kanilang mga negosyo. Pero bago ko po yan gawin, ipapaintindi ko po muna sa inyo kung ano ba ang LEDIP Office, ang Provincial LEDIPO Office ng Albay, at kung ano-ano po ba ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa aming opisina. So please watch this short video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Again, isang magandang Monday morning po sa inyong lahat. And this is our 148th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program, brought to you by the Provincial Government of Albay and our office, the LEDIP Office of Albay po. And as promised, may ipapakilala kaming business owners sa inyo para magkwento sa atin ang kanilang journey sa pagbibusiness. Join me in welcoming po Ma'am Anlene Dalanon. Siya po ay ang may-ari ng Laundry Spot Laundry Service. And sila po ay nandyan sa Munica Residence Building, Bitano, Legazpi City. Sana na-pronounce ko ng tama yun. Good morning and welcome to the program po, ma'am. Good morning po, ma'am. Good morning po sa mga nanonood. Hello po, ako si Ann Dalanon, may-ari po ng Laundry Spot Laundry Service located at Barangay Bitano, Legazpi City. Ayan, okay. Good morning po ulit sa inyo lahat. And, ma'am,
Laundry spot, laundry service. Bakit po ginawang laundro? Laundro, meaning laundromat po. Ah, laundromat. Or laundry shop, ganun po. Ayun. Kaya laundry spot. Basic Ayan. lang po. Then, Basic. spot, dahil po sa meaning lang ma'am na ang Yung tawag sabi niya, yan, spot clean. spot Walang- or meaning ng location. Location. Okay. So, laundry spot. Doon yung spot Apo, nung may- laundry business. Apo, Parang may- ganon. may Parang spot. simpleng name lang nung business. Apo, simple Ayan. lang. So, laundry service na nandun sa spot na yon. So, simple, laundry spot. Ayan. So, kailan niyo po inumpisahan itong business na ito? Nag-start lang ako ma'am, last year lang po, 2025. I see, 2025. Kailan po kayo mag-anniversary? Ano na po ako ngayon, February. Nag 1 year na. Ayun. So, first time niyo po ba magbukas ng laundry service? Opo. Bakit po ito ang inyong naisipang buksang negosyo? Ano lang po kasi yun nung time na naisip ko lang na washing machine lang po talaga yung bibilhin ko para lang sa amin. Kasi nga Pang personal. personal lang po talaga. Tapos may nakita lang po ako sa online na nagbenta ng Washing machine. Tsaka green up ko na din po. Madami. Kumbaga, madaming binibentang washing machine. Ano lang po siya, pasalo. Pasalo. Parang nagsara na Second. business Tapos, na laundry service. Tapos, papasalo niya yung mga gamit. Parang ganun po. opo, yung machine lang. Yung machines. Ayan, ang galing mo na. Tsambahan mo naman. Opportunity, green up ko na Oo, din. ginab mo agad yung chance. So, nag-start ka po, ilang machines ang gamit ninyo? Yan na po mismo dalawa ma'am. Dalawang machines. Hanggang ngayon po, dalawang Opo, machines. Okay. Kasi yung iba talagang ang dami-dami ng machines, So, pwede naman na mag-start na ng laundry service na may dalawang machines ka lang muna. Opo. Ayan. So, hindi kailangan na 10, 6, ganyan. So, dalawa lang, okay na. Dalawa. Pwede na mag-start. Kumbaga, maliitan muna, no? So, nag-start ka na kaagad nung may chance na magkaroon ng masasalong washing machine. Okay. So, una, inisip mo personal use, and then sabayan ko na ng negosyo, parang gano'n. Ayan, okay. So, very practical naman talaga ang pagkuha ng laundry service sa panahon ngayon. Isa ako sa mga tumatangkilik sa ganitong business kasi tamad ako manual na kusot, and yung time parang iniisip ko pag lalo yung mga nasa opisina, di ba, imbes na maglalaba ako ng ilang oras, itutulog ko na lang siya or ibang bagay na lang ang gagawin ko, so ida-drop off ko na lang siya sa mga kagaya ninyo po, and malaking tulong talaga itong ganitong business sa mga kagaya namin. So ito po ba ay first business na binuksan mo o meron ka na na-try na business din dati? Madami na ma'am. Sige nga po, kwentuhan nyo kami. Ano na yung mga na-try mo before? Try ko na buy and sell. Mhm. Mga ano lang ng mga cosmetic, mga ganun po. Tapos si street food po, waffles. ganun. Waffles. Then nag food corner din po ako ng mga silugan po. Tapos ito na po. Pangatlo. Kumbaga yung mga yun, binitawan mo na or ongoing pa po siya? Binitawan ko na po. Binitawan. Nag-try naman Okay. po ako. Dito naman ulit. So, yun nga sabi nila, subok lang ng subok hanggang mahanap mo kung ano talaga yung tama para sa yung negosyo. So, sige, para makwentuhan din natin sila, no, para may matutunan sila. Ano po kaya yung mga dahilan kung bakit hindi nag-work sa'yo yung mga dati mong hinawakang business? Ano yung mga naging challenges mo doon? Sa ano ko lang din po, ma'am. Like yung nandyan food business? Apo, sa food business, nandiyan na din po yung hassle din po talaga sa pagbibili ng mga supplies, halos ikaw din po. Mga pagsahod po ba naman.
tapos ikaw pa rin po magluluto, syempre ako lang din. Na-burn out ikaw. Napagod. Wala akong katulong po Walang kasi, katulong. Oo. Ay, alam ko yan kasi yung anak ko nag-start ng small business niya. Nakakapagod yung bibili, tapos ikaw pa magkukusina, minsan magka-counter ka pa. Naku po, talaga, hindi kaya. Kailangan merong katulong. So, dahil solo ka lang, napagod si ma'am, ayoko na yan. Try naman ng iba. Ayan. So, yung buy and sell cosmetics naman po. Ayun. Bakit naman po nabitawan natin yung cosmetics business? Nandiyan pa rin naman po, ma'am. Paano-ano lang po. Side hustle. Ito po bang binibenta natin ay yung mga sikat na brands? Ma'am? O local brand po? Local brands. Local brand? Sana nakilala din ni ma'am si Reseller lang. ano nga yung pangalan ng ating Ma'am Nance? Si Ma'am Urja Cosmetics. Ayan, yung ating na-interview na dito. Na ako ay user din ng kanilang local cosmetic brand. Maganda yung kanilang mga lip tint. Baka gusto mo rin, ma'am. Try po natin. I-connect kita sa kanya. Ayan, syempre, tayo dito sa Albay ay magtulungan, So, since you're into cosmetics business and sabi mo, pinagpapatuloy mo, maybe you want to get in touch with the owner of Urja Cosmetics. Nag-rebrand na sila ngayon, di ba? Pero, ang ino-offer din nila is you can customize and make it like your own brand. Okay. Oo, yan. Sige, mamaya, ma'am. Dandelia na yung name ng business. May perfumes, may mga lipstick, may mga, and organic. Okay. So, baka gusto mo ring subukan din. I-connect ka namin sa kanya. Ayan. And then, pwede ng brand mo. Pwede nang maging Anlene. Ang pangalan ng mga cosmetics sa ibebenta. You can make it like your own. Ayan. Oo. Para maging brand mo na rin. Mag-usap kayong dalawa. Ayan. Siyempre, promote natin local business owners din. Ayan, ma'am. So, ngayon, let's talk about the laundry service. Ano-ano po ang kailangan? Kunyari ako, gusto ko rin magbukas ng ganitong negosyo. Ano yung mga kailangan gastusan initially? Aside from the machine. Supplies, ma'am. Hindi nawawala yung detergent. Fabcon. Then, mga plastics. Paglalagyan ng damit, mga plastic, mga basket. Plastic. Ano pa po ba? Mga tape, ganun po. Oo, ito tape, syempre. And then mga counters, ganyan. Apo. So, magkano po ang capital nyo initially nung binuksan nyo? Dahil ma'am nakuha ko siya ng second hand, kalahati na pang presyo sa brand new. Ay, ang swerte ng washing machine. Alam ko mahal yung mga ganitong washing machines eh. So, naka 50%. Yan po yung nyo. Dalawang, apat na siya ngayon. Or dalawang set. 2 set, ma'am. So, ang isang set, dalawa na. So, kaya bali apat na washers. Ang galing. Dalawang washer po. Dalawang washer. Dryer. Tama. Washer and dryer. So, dalawang washer, dalawang dryer. So, isang set. Dalawang set na ngayon ang meron ka. Tama. Kaya pala, apat ang nakikita ko. Ayun. So, yung dalawang bilog pala, talagang pang washing lang. Tapos, ililipat mo sa baba for drying. Kaya ganyan. I see. Okay. So, initially, ma'am, mga magkanong capital ang kailangan sa ganitong business? Sabihin ko pala sa akin po, halos more or less 500 na po. Kasama na yung store. Apo. Pagpaganda ng store, rental. Apo. Yung advance deposit ng store kasama na. Contract, kumbaga, ng rental. The machine, and then yung konting renovations and yung supplies. Ayan. So, mga 500 around that. Malaki din pala ang kailangan puhunan dito. And, naka half the price pa si ma'am. So, kung mas malaki pa, no? Kung halimbawa, bagong-bago yung machine. Ayun. So, malaki-laking puhunan din. And, ngayong naka 1 year na, nakapag-ROI ka na po. Hindi pa po masyado. Hindi pa masyado. Medyo malaki nga yun. Pero, sa pagtakbo ng business, medyo okay naman siya. Okay naman po, ma'am.
okay ang pasok ng kita. Ayan, okay. So 1 year pa lang naman, ganoon talaga. Nagro-roll naman ang Nire-reinvest puhunan. ko po ulit kasi sa business. And nire-reinvest mo ulit sa business. Ayan, very good. So, but you can say now that the business is doing good. Yes, ma'am. Yung turnout niya, okay. Ayan, so very good. Ano-ano po ma'am yung mga na-encounter mong challenge sa laundry business? Ngayon, ma'am, yung prices natin sa LPG. Ay, oo, kailangan pala ng LPG nito. Ano? Hindi ko makontrol yung price. Oo, increase. yung price increase. Pero gets naman yan ng mga consumers sa kagaya ko kung just in case mag-price increase naman kayo. Kasi alam naman ng lahat na ang laundry service kailangan ng LPG at tumaas naman talaga yung LPG. Kaya ngayon, ma'am, nagtaas po ako ng slight lang naman na 10 pesos. Maiintindihan naman yan ng mga consumers kasi ng mga customers kasi lahat naman nagsitaasan dahil nga sa energy crisis natin. Naku po talaga. Greatly affected ang business sector ng ganito. Hi Sam, thank you for watching, baby. So, ngayon yun yung challenge, no? Yung pagtaas ng LPG. Aside from that po, ano yung mga na-encounter yung mga challenge sa laundry business? Supplies ng laundry soap, hindi naman po. Hindi naman masyado, ma'am. Laging meron. Opo. Ng mga Fabcon, mga ganyan. Kasi Oo. ginagamit namin, ma'am, branded na detergent and Fabcon para ma-sure na mabango, ma'am. Mabango. Number 1 sa akin yan, pag nagpapalaundry ako, gusto ko amoy fresh talaga yung pinalabhan ko. Kapag nag-amoy kulob na, ay nako, lilipat na talaga ako ng laundry service provider. Kasi gusto ko fresh. Minsan kasi ma'am, alam mo yun, lalo pag dryer na parang hindi masyadong naalnawan, iba talaga yung amoy niya. Ayan. So, medyo maselan ako doon. Kaya nakakailang laundry shop na ako. Try Kasi, mo sa amin, ma'am. sige po, itry natin sa inyo. So, minsan din, nakaka-experience ako. It's my personal experience. Napupunit yung damit. Saan nagkakaproblema po kapag ganoon? Minsan, ma'am, sa dryer. Kasi po, syempre, alam naman natin na yung texture ng damit, medyo basa pa galing sa washer. Then, agad mo isasalang po sa dryer. Rurupok po masyado. Rurupok. Pero may setting po ba yung mga ganito na mild wash, medium, hard, ganyan? Meron po kaming delicate wash, Oo. medium wash, tapos hot wash. Hot wash. Ay, gusto ko yung hot wash para siguradong tanggal lahat ng bakterya. Pero yung dryer dito talagang lahat, standard po ba yun na lahat ng dryer medyo mainit? Hindi naman, ma'am. May level naman po na Ay, meron din. na medium heat, mga ganun po. Pero ilang beses nyo din po i-cycle yun para mag-dry po yung damit. I see. Okay. So, pwede pala akong magsabi na mild wash lang. Opo, pwede po. Delicate wash. po Delicate sa wash. Ayan. So, sasabihin ko yun. Delicate wash lang po. Para Lalo po yung mga yun pang-araw-araw, pang-office lang naman. Opo. Di naman yun masyadong madumi. So, hindi kailangang bugbugin sa loob ng washing machine. Kasi minsan po napupunit siya. Parang, lalo yung mga maninipis na bedsheet. Opo. Oh, naiiyak ako. Pagbalik sa akin, punit-punit na. Ayan. So, naintindihan ko naman, hindi naman kontrolado ng taong nag-ooperate yung pero nakakalungkot lang na napupunit yung mga bedsheet. So, kailangan pala sabihin natin delicate wash Opo. lang. Pwede kayo mag-request po. Magre-request delicate wash. Ayan. So, ngayon, sa mga nanonood po sa amin na nandito lang around Legazpi City and kailangan nyo ng laundry service, may pa-promo po si ma'am. Meron silang pinamimigay na card, loyalty card. Ayan. So, Since loyalty day 1 card. po, may loyalty card na po ako. Yun, may loyalty card sila. So, 1 stamp per load. Kapag nakasampo, yung pang 11, free na. Ayan. So, 10 loads, pang 11 na load, free. Every time na magpapa-laundry kayo sa kanila, i-stamp nila yung isang bilog. Hanggang makasampo, and yung next visit nyo, libre na. So, saan po nila makukuha itong loyalty card? Sa store po. Sa store po ninyo. Ayan o, ayan yung dami nang naka-claim. So, ayun.
libre ang pang-11. Kunin nyo lang po sa store ng Laundro Spot Laundry Service. Ayan. So, ang laking bagay nito, no? Yung pang-11 mo ay libre na. Ang galing naman. So, ayun. So, si naman pala gumagamit sila ng branded na mga soap and yung mga, anong tawag doon? Fabric conditioner. Ayun. So, may difference talaga Opo. sa amoy and sa amoy malinis kapag ganon. And magkano naman po ang nagagastos ninyo kapag medyo nagkakasira? And how often naman po nasisira ang machine based on your 1-year experience? Sa machine, ma'am, may maintenance po talaga Mhm. siya. Sabi, yearly. Pero hindi po natin naiwasan yung mga accessories po ng machine. Yung mga ibang ano po yan, parts. Opo. Like sa lock, door lock, sensor. Ganun po. Door lock, yun ang usual na nasisira. Opo, kasi sa palagi po na bukas-sara. Oo nga. Door lock po. So, Lagi kailangan natitrain din yung mga tao na pag-ingatan din yung machine. And how much naman po ang pagpapaayos ng mga ganitong problems ng machine? Sa maintenance, sa labor po, Magkano yung parang tinatabi nyo for maintenance and labor cost? mga more or less 5K, ma'am. Mahal din. Sa dalawang machine na po. Sa dalawang machine, 5K. And mga ilang days po yun inaayos? One day, ma'am. One day. Buti naman. Akala ko inaabot ng weeks para. Hindi So, naman. in short, parang marami namang marunong na magkumpuni ng ganitong klase ng mga machines dito sa Albay. Opo. So, hindi na siya problem na mga taga-malayong lugar pa yung ini-invite natin para lang mag-ayos ng mga washing. Meron na. Marami-rami na. Tsaka si partner po, medyo marunong po sa technical. Si sir. Naaral na niya kung paano i-operate. Medyo mura po. Oo, nakakamura na kesa magbayad pa ng anong tawag dyan, electrician ba sila na nag-aayos. Si sir na, ang galing naman ni sir. Kasama pala ni ma'am si sir dito sa studio ngayon. So, ilan po ang staff nyo as of now? Meron po akong isang lalaki tsaka isang babae po. Bali, 2 po. Iyon. So, kaya na Kaya. i-operate ang Tsaka ako laundry. pa rin po. Ikaw pa din. O yan, hands-on si ma'am sa business. Gaano po ka-importante yun, hands-on kayo sa business na ganito? Importante talaga siya, ma'am, na hands-on ako kasi di maiwasan yung kailangan ka talaga sa operation, lalo na sa pakikipag sa customer. Pero tinuturuan ko naman po ang customer service po sa staff ko. I see. Ganito, mag-good morning, mag-thank you. Yan. Mga pleasantries na tinatawag. Good morning po. Yes po. Dapat mabait. Isa rin yun eh. Minsan pag man nakita akong masungit na hindi na ako bumabalik. O yun. Yung, Important. ganyan. Dapat magalang talaga. And then, sabon, ilan? Ganon. Magtatanong, sabon, ilan? Ganyan. Para, ayoko na doon. Ang daming laundry services dyan. So, sa iba na lang ako pupunta kesa yung ganun wala tama. Wala man Yun po lang yung good morning, hello i-maintain po. ko. Yun. Kailangan yung mga frontliners natin sa negosyo natuturuan din natin ng GMRC. Importante kasi nakaka-turn off din yun minsan sa customers. So ano pa po ma'am yung mga sinisituit nyo na nagagawa ng tama dyan sa iyong business sa mga staff mo? Sa operation naman, ma'am, yung maiwasan din yung lost and found kasi Oo. di talaga maiwasan yung mga maliliit na medyas yan na nawawala. Tama. Naiipit dun sa Opo, bilog. minsan Oo. naiipit po. Tama. Minsan nahuhulog. Mhm. Ganun. Kaya ano din po ako, Careful. opo, Ayan. So, tinitingnan ko din po sila. siguro dapat ganun, no? Maging strict tayo kung ilang pieces. Minsan paghahanapan ka din, wala naman pala doon sa pinalaban nila. Meron bang ganun? Opo, meron ganun. Kasi may nakasabay ako one time sa isang laundry shop na parang, hindi, pinalaba ko yun. Kasama yan sa pinalaba ko.
Tapos yung staff naman, wala po talaga ma'am, naririnig ko lang yung nasusundan ko na hinahanapan ng damit. So, yun yung mga pwede namang iwasan, ano? Bilangin kaya isa-isa yung damit bago i-receive para, ano, ginagawa niyo po ba yun? Opo, sinasabihan po namin kapag may ganon po, sinasabihan ko pong pwede kayong mag-note na kung ilang pieces yung papalaghan nyo para ma-double check po namin bago isa lang tsaka bago ito. Yun, siguro ganun. Maging standard na rin ng lahat ng laundry service yung bilangin talaga para hindi naghahanap. Tapos, mayroon ding time na parang may napapasabay sa akin na hindi ko rin naman damit. So, that makes me think na, posible din na yung damit ko napupunta din sa iba. Kasi may iba ngang nasasabay sa akin eh. And tinatanong ko talaga sila, do you mix po yung mga damit ng iba? Kasi ayoko naman na may kahalo yung paglaban ng damit ko. Pero ina-assure naman nila ako minsan na hindi daw nila minimix ang damit. Pero how come may nasasabay pa rin sa akin na damit ng iba? So pag ganon, lipat na naman ako ng ibang laundry shop. Paano po ba naiiwasan yung mga ganon? Ganon kasi ma'am, baka po. O naiiwan talaga siya doon, hindi napapansin? Minsan po talaga naiipit. Pero bilang nandyan po ako, iniikot ko po talaga yung bilog bago magsalang naman ng panibago. Lang. Kailangan titingnan mo, ay ang laki noon, tapos medyo malayo-layo din sa kung di mo sisilipin ng maayos, ano? So, flashlight siguro para masiguradong walang naiiwan na damit. O yun. So, yun yung mga medyo challenge na nakikita ko sa ganitong negosyo. Yung paghahanapan ka ng damit na pinalondry na hindi naman, or talagang minsan pinalondry hindi na mahanap, mga ganon. O dalawang medyas, isa na nakakabalik kasi nga naiipit. Ano yung mga klase po ng damit na hindi nyo nire-recommend na dalhin sa inyo? Leather po. Leather. Pero tumatanggap naman po kami ma'am kasi may dry cleaning kami. Pwede namin i-dry clean tapos hindi po namin siya i-dry sa high temperature. Anong nangyayari pag leather washing machine? Ano po siya, parang bakbak po. Magbabakbak. Dahil yung heat, Opo. tsaka hindi pwedeng ginugusot-gusot yun Opo, ng hindi ano. pwede namin. Nabubugbog siya sa loob ng washing machine. Opo. So aside from leather po, ano pang mga klase ng tela ang hindi nyo nire-recommend na ipa-washing machine po? Halos lahat naman po ma'am tinatanggap namin. Depende na lang po sa customer na papayag sila na i-wash yun sa standard na wash, na regular wash po namin kasi malakas po talaga yung ikot ng machine. I see. And ang service pag in-offer nyo, wash, dry, may fold din po ba and pagplancha? Full service ma'am, like wash, dry, fold. Tsaka Wash, dry, fold. meron po kaming dry cleaning, steam, tsaka shoe cleaning po with disinfect. Tsaka Shoe cleaning, sapatos. Opo, tsaka free pick up and delivery. Free pick, ay wow, parang mas gusto ko yun. Yung kukunin sa bahay and then deliver after. Opo. Gaano naman po katagal yun, ma'am? Kung sakali po ngayong araw, umaga po nyo dinala, pwede nyo na po makuha ng mga hapon po. Ay, ang 5 galing. PM. Hindi na nag-overnight sa inyo yung damit. Depende din po ma'am sa dami ng Sa dami. tela. Pwede din po kinaumagahan. Kinaumagahan. Depende sa dami ng pick-up and service na meron. I see. Pero, hindi tatagal ng 2 days sa inyo? O may instances? May instances ma'am na pag bare months, ganun po. May peak season din pala ito. Pag bare months, mas Opo. marami. Bakit kaya? Umaabot siya ng 2 to 3 days. Kasi maraming Madami events. po ang pila, madami po. Pag bare months, mga Tsaka events. tag-ulan, ma'am. Mga festival. So, palit ng damit. Ayun. Di ba dapat summer kasi mainit? Hindi po ba marami ang nagpapalaba pag summer? Palit ng damit dahil pawis. May gano'n naman ma'am, pero mas malakas siya ma'am pag tag-ulan. Pag bare months. Tama. Oo nga. Tag-ulan, oo. Palit ng damit kasi nababasa. Oo, Tsaka okay. hindi agad natutuyo, kaya Tama. nagpapalang na lang.
sila. Papalaundry na lang. Okay. So, yun pala ang peak season pag maulan din. So, nakakatuwa naman. And ngayon, ma'am, nasabi mo bang gamay mo na yung negosyo? Parang alam mo na lahat o parang meron ka pang gustong i-improve pa? Sa ngayon po, hindi pa masyado matibay ang sistema ko po dyan. May instances na wawalan, tapos hindi nasisingil. Hindi nasisingil, oo. Kaya pinag-aaralan ko pa rin po man yung anong sistema yung nababagay dito sa laundry shop. Okay, sige, magpapatraining tayo ng mga ganyan sa mga business owners. Tapos i-invite namin kayo. Yung system, tama, nagpa-training tayo no? Ng mga systems na pwedeng gamitin ng mga business owners. Next time, ulitin natin yung pa-training natin na yon, yung mga systems na pwedeng gamitin ng business owners para mas mapatakbo nyo ng maayos ang inyong negosyo. Yes. I-part 2 natin yon, Miss Nansa, no? So, kailangan talaga ng mga business owners yon. Gawin natin ulit siya this year. So, ang galing-galing nung naging speaker namin noon, na isa ding business owner, na nag-share ng kanyang knowledge sa mga business tools, and sana maka-attend kayo sa susunod. Anyway, libre naman yan. And yun nga po, kapag kayo ay local business owner, nandito kayo sa Albay and registered kayo sa BIR, may DTI permit kayo, may mayor's permit kayo, and yun nga, compliant kayo sa lahat ng yun, you can get in touch with us sa aming opisina dito po sa Ledi po Albay, and we will promote your business for free. So, pinaprioritize po namin ngayon yung mga local business owners dito muna sa Albay. Hindi po muna yung mga nag-franchise sa mga malalaking business, kundi yung mga maliliit lang po natin na negosyante. And once again, guest na po namin kayo dito sa Ledi po Business Hour, which is a free platform po sa inyong lahat. Ibig sabihin, wala kayong babayaran sa amin. It's totally for free. Kapag kami po ay may mga trade fairs, makakasali din po kayo ng libre. And kung ano man ang pinag-usapan natin dito, it will be published po sa isang business magazine. Nakadalawa na po kaming business magazine. This is our first edition. Ito po yung aming second edition. Both have 50 stories inside. And since 148th episode na po namin, 2 episodes na po, magpo-produce na po kami ng aming pangatlong business magazine. Yung next po dito, na mag-feature naman ng stories ng mga nakausap natin from 101 to 150 business owners. Ayan. So, kasama ka na doon, ma'am. Ayan, so, sige po, kontakin nyo lang po kami sa aming page, Ledi po Albay, Facebook page, or magnegosyo tayo, Facebook page ng Ledi po Office, and ipopromote po namin ang inyong negosyo ng libre. Ayan. So, kapag may mga pa-training din po kami for business owners, may invite din po namin kayo, and wala rin po kayong babayaran doon. So, ma'am, like you said, you're still mastering the system, no? Para mas maayos ang pagpatakbo ng negosyo. And ano-ano po bang mga trainings ang kailangan ninyo para po yun din ang aming ibigay na proposal kay Governor. Sa tingin nyo po, anong mga training ang kailangan ng mga kagaya nyong negosyante? Number 1, ma'am, best customer service. Okay. Tsaka po, yung system po talaga. System. Na sa operations para mapadali ang sistema at ang operations. Okay, sige, pag-iisipan po namin yan, and we will try to make a proposal para po makapag-train ulit kami ng mga MSMEs. Ayan. So, i-grab nyo na rin po itong pa-free promo ni ma'am na 10 service ang kunin nyo, at yung pang 11 free na. Ayan, may loyalty card sila. Take advantage yun na po ito. Again, sila po ay sa Munica. Munica po ba ito, ma'am? Munica Residence Building, Bitano, Legazpi City. And sabi ni ma'am, pwede nilang i-pick up ang laundry and then i-deliver. Ino-note natin to, Miss Nance, para ita-try ko din si ma'am, ang service ni ma'am. Tawagan niyo po sila sa 0948 4
0917-878-4832. Anywhere in Legazpi po ba o hanggang as far as Daraga, pwede po ba kayong mag-service? Pwede po, message nyo lang po kami sa messenger namin. May Viber din po kami. Ayan. So, Daraga and Legazpi residents, pwede ninyong tawagan itong number na to and i-Viber sila. Pwedeng pick upin and i-deliver. Libre po ba yun? Libre ma'am, nearby areas po. Near areas lang. Apo. Okay. Pag malayo po, Pag malayo ma'am, may konting free delivery ma'am. magkano po kaya yun? Pag halimbawa, Daraga. Mga 50 to 80 ma'am. 50 to Pick up and 80, not deliver. bad na. Parang ganun din naman. O sobra pa doon babayaran mo pag sumakay ka ng tricycle para dalhin yung laundry. Itawag na lang natin and pick up na lang. Ayan. Pero meron din kami ma'am, kung gusto niyo po free na po yung deliver or pick up, maximum of 3 loads pataas. Free pick up and deliver na po. Okay. So, 3 loads. Ilang kilo po bawat load? Sa mga damit po, 8 kilos. Sa Okay. mga towels, beddings, 6 kilos po. Okay. So, kapag may 16 kilos na ako ng damit, and then ilang kilos ng kumot po? 6 kilos 6 ma'am. kilos ng kumot, pwede na ako magpa-pick up. Apo. Free Good ma'am, kahit deal. mga- Free delivery na yung pick up. And then, i-deliver na din ng free. Free delivery. Free na yung pick up. And i-deliver ng free. Basta may 16 kilos ka ng damit and then 6 kilos ng beddings. beddings. Oh, gusto ko i-take advantage yun. Sige po. So, paano po pag puti pala yung mga damit? Kailangan mag-ipon ako ng 8 kilos sa puro puti lang? Nasa sa inyo yan ma'am kung ipapasabay niyo po sa decolor or papasort niyo po yung mga puti sa decolor. Ayan, okay. Basta po maximum of 8 kilos po sa mga damit. 8 kilos. Basta 8 kilos. So, nasa iyo kung gusto mong puro puti, isang load. Gaya namin dito sa PGA, parang puti ang aming uniform. And minsan napipilitan kaming kusutin talaga para lang hindi mangit. Pag sinabay mo sa palondry ng mga decolor, medyo nag-iiba yung kulay niya. Ayan. Or mag-ipon ka ng puro puti na 8 kilos bago mo ipalondry para sure na hindi mag-iiba yung kulay. Ayun. So, may mga gusto ka po bang pasalamatan na mga nakatulong sa inyo dito sa inyong business? Unang kong pinapasalamatan syempre si God na laging nagagabay. Tsaka yung partner ko po. Tsaka yung pamilya ko po. Ayan. Tsaka syempre, hindi po ito diretso na business kung wala po yung mga customer na nagtitiwala po sa Ayan. Mga laundry customers. shop ko po. Yun, syempre. And ano po ang mga pwede ninyong ibigay na advice sa ating mga viewers tungkol po sa pagpapatakbo ng laundry service? Ang mabibigay ko lang po sa mga Yung mga gustong mag-business din o specifically laundry business, ano yung mga pwedeng bigay nating advice para maiwasan na rin nila o yung ginagawa mo ngayon na nagwo-work sa'yo para gawin na rin ng iba na may ganitong negosyo? Be patient lang po. Lalo na sa operation, sa customers, syempre may mga customer na di maiwasan na medyo Hindi happy. Be patient lang po sa ganitong business. Abaan ng pasensya. Ayan. Ano pa po ang natutunan yung dalawang bagay sa pagbibusiness? Yung una mang yung Pasensya. talaga po. Pasensya po talaga. Tsaka yung Ano yung secret mo para hindi magsara yung business kahit medyo minsan may challenge na? Ano yung what keeps you going? may time na mahirap po talaga. Nakakawalang walang gana. Pero po, syempre, kung pagod ka na, pahinga, tapos laban ulit. Pahinga lang. Laban ulit after. Huwag susuko. Never give up. Never give up. Oo. Tapos ano pa ma'am ang inyong
technique kapag medyo nababurn out ka? Ano lang ma'am, yun lang po na pinag-iisipan ko po ulit yung mga Nagre-reflect, may self-reflection. yung mga kung ano ang mali, kung ano yung dapat solusyonan, then gawin, try naman ulit. yung ganitong system. Paano nyo naman po prino-promote yung inyong negosyo para mas maraming makaalam na may ganito na kayong service? Yung sa Facebook po, online. Facebook po kami na po-promote. Ano pa po? Instagram? Meron po ba? TikTok? Wala po ma'am. Wala Sa pa. Facebook po talaga kami. Facebook. Pero try po namin sa ibang Platform. online platform. Oo, sige. So, sa Facebook ang promotion. And sino po in charge of marketing naman? Ako. Ikaw din, all around. So, nandun ka na physically sa Opo. sa shop. And then, Tinuturuan ko rin po yung staff ko. trainer na din. Opo. Ikaw lahat. Halos ako po lahat. Nung first 1 year ko po, ako po lahat. Hands-on talaga si ma'am. Ayan. So, pamimili ng mga supplies, pagpaganda ng store, pag-train sa tao, and pag-invento ng mga systems. And ikaw po, ano yung iyong background bago ka po naging negosyante? Agriculture po talaga ako. Agriculture ang Nagtapos. tinapusan ni ma'am. Pero Anong course po, ma'am? Bachelor in Agriculture Technology. Agritech pala si ma'am. Bakit hindi niyo po pinursue yung agritech na profession? Okay naman ma'am sa akin. After graduate, nag-try po ako ng pagiging empleyado, nag-try ako sa field, ganun po. Maganda naman ma'am, pero syempre, trinay ko din yung mga ganitong nagba-buy and sell. Kung makakita po, nag-side hustle, tapos hanggang nag-full-time ka na po sa negosyo. mas nagustuhan ko yung pagbi-business kaysa sa pagiging empleyado. Tsaka, yun ma'am, na sa pagiging empleyado ko, na-apply ko din po yung mga learnings mo. mga learnings. Okay. So, ano yung mga learnings mo po nung empleyado ka na na-apply mo naman dito sa pagbi-business? Una po, nag-cashier ako, ng auditor to managerial, hanggang sa ito na-adapt ko po sa sarili kong business. Yung pagmamanage, yung pag-audit. Ayan. So, ang galing naman. And then, full-time na si ma'am sa business. Maraming ganun no? Nai-enjoy mo po ba yung libre ang oras ng isang negosyante kaysa dun sa kagaya namin na stuck sa office ng ilang oras? Mas i-enjoy niyo po ba yon? Enjoy naman ma'am. Kung may time nga na na parang ayoko na lang kasi nga full time ako dito sa halos wala ka ng tulog. Parang gugustuhin mo na lang na magtrabaho na lang ulit, bumalik na lang ulit. Pero syempre nandito na po. Laban na lang. Laban na lang, never give up po talaga. Never give up. Kasi nasimulan mo na yun. Okay. Once na umpisaan mo ang negosyo, never give up. Tuloy-tuloy na lang. Hanap na lang ng ways para ma-survive. Ganun po ba? Ayan. So, nakakatuwa naman. Ano pa pong aabangan namin sa inyong negosyo? Hindi pa rin po mawawala yung free pick up and deliver. Tsaka, baka po, in God's will, makapag-branch out. Yun. I see. Para mas marami. Makaroon po ng maraming laundress spot. Yun. I-manifest na natin yan para mangyari ang inyong plano na yan. Ayan. So, thank you po, Ma'am Anlian Dalanon and kay Sir na sinamahan ka dito sa studio sa pag-guest sa amin sa episode natin today, episode 148. And sa inyo po, maraming salamat sa panonood ng Ladipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. And sa mga Albayano business owners po na may DTI BIR Mayor's Permit, get in touch with us po. And we will promote your businesses for free.
Facebook page Lady Po Albay, Facebook page Magnegosyo Tayo, and ito pong programang ito ay mapapanood din hindi lang sa Facebook kundi may YouTube channel din po kami, Magnegosyo Tayo and Lady Po Albay YouTube channel, and isinishare din po namin ito sa mga groups sa Facebook and YouTube. Ayan. So, pwede nyo po kaming i-follow para updated kayo sa mga kwento ng ating mga albayano, business owners, at yung mga nakaraan pa po namin mga episodes ay pwede nyo pong mapanood sa Magnegosyo Tayo Facebook page ng Lady Po Albay. Ayan po. And yung YouTube po, Lady Po Albay YouTube channel. Ayan. Yung mga 148 na 47 na episodes namin, nandun po yun lahat. Kung gusto nyo pong mapanood yung mga kwento ng iba pa namin mga na-interview dito sa program. So, thank you again po. Maraming salamat. Thank you po sa time ninyo sa pagpunta sa studio. Thank you, Sir Richard Bobby, sa aking staff, si Nell, si Grace, and si Nance, na napakasisipag na katulong ko dito sa programa, and sa staff ko sa Lady Po and sa inyong lahat. Thank you. Happy Monday po and enjoy the rest of the week. Magkita-kita tayo sa Wednesday ulit sa isa na namang Lady Po Business Hour. Pang 149 na po namin na episode yung susunod. So, bye-bye po. God bless you. Thank you for watching. Thank you, Sir Marty. Maraming salamat po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Lady Po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Lady Po Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.